Luisa's POV. Ang matinding lamig sa labas ng bintana ng ospital ni Luisa ay tila mga luhang hindi matuyo-tuyo mula sa kanyang mga mata. 5 taon nang nakalilipas, ngunit ang hapdi ng gabing yon sa gitna ng dagat ay sariwa pa rin sa kanya. Bilang nag-iisang tagapagmana ng Hidalgo Group of Companies, si Luisa ay lumaking napapalibutan ng karangyaan. Lahat ng ituro niya nakukuha niya, pero ang puso niya hindi nakuha ng isang prinsipeng kasing yaman niya. Nahulog siya kay Flavio, isang simpleng tauhan sa kanilang rancho na walang may pagmamalaki kundi ang busilak na puso at ang matatamis na pangako. Luisa, hindi tayo para sa isa't isa. Madalas sabihin ni Flavio noon habang nakatanaw sila sa papalubog na araw. Isang hamak na trabahador lamang ako. Wala akong pakialam sa pera, Flavio. Ikaw ang kayamanan ko. Sagot niya noon bago to ginawaran ng isang matamis na hagkan sa labi. Sinaway niya ang kanyang mga magulang. Tinalikuran niyang warangyang buhay para sumama kay Flavio. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya at nangarap na bumuo ng sariling pamilya. Masaya sila kahit papayak ang pamumuhay, ngunit ang kaligayahan tila isang hiram na sandali lamang. Sa isang biyahe nila sakay na isang barko patungong Katimugan, sinalubong sila ng isang dambuhalang bagyo. Ang malalaking alon ay tila mga kamay na humahablot sa lahat ng madadaanan. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng sigawan at takot, ang huli niyang nadamay ang mahigpit na hawak ni Flavio sa kanyang kamay. "Huwag kang bibitiw, Luisa. Mahal na mahal kita," sigaw ni Flavio bago sila lamunin na nagngangalit na karagatan. Nang magising si Luisa sa pampang ng isang liblib na baryo, wala ng kanyang asawa. Isang buwan siyang naganap, gumastos ng milyon-milyon at nakiusap sa langit, ngunit tayong katahimikan ang isinagot sa kanya. Dineklara ni Fabio na pumanaw na. Sa sakit na nadama, bumalik siya sa kanyang pamilya. Ginamit niya bawat sentimo ng kanyang yaman para maging pinaka-makapangyarihang babae sa mundo ng negosyo. Naging matigas ang kanyang puso. Ang dating masayahing Luisa ay naging isang malamig na bilyonarya. "Ma'am Luisa, narito po ang listahan ng mga investors para sa bagong proyekto sa Batangas," wika ng kanyang sekretarya. Hindi siya kumikibo habang nakatingin sa portrait ni Fabio sa kanyang mesa. "Iwan mo na dyan, Sarah. At nga pala, ma'am, darating po bukas ang CEO ng Monteverde Group, si Sir Alexander Monteverde. Siya po magiging partner natin sa proyektong ito." Tumango na lamang siya. Wala siyang pakialam kung sino ang Monteverde na yon. Ang tanging alam niya, ang puso niya ay nananatiling nakabaon sa ilalim ng dagat kasama ng lalaking pinakamamahal niya. Nakaupo si Luisa sa dulo ng mahabang lamesa na gawa sa mahogany. Suot ang isang itim na power suit na nagpapakita ng kanyang otoridad. Ngunit sa likod ng kanyang matigas na anyo, may hindi may paliwanag na kaba siyang nararamdaman. Bihira siyang kabahan sa mga business meetings, pero iba ang simoy ng hangin ngayong umaga. "Ma'am, narito na po sila," bulong ng kanyang sekretarya. Bumuka sa malaking pinto. Pumasok ang isang grupo ng mga kalalakihan na naka-Amerikana. Ngunit para sa kanya tila tumigil ang mundo at naglaho lahat ng tao sa paligid nang makita ang lalaking nasa unahan. Ang tindig, ang hugis ng panga at ang mga matang dati tinitingnan niya ng may labis na pagmamahal. Hindi siya maaaring magkamali. Si Flavio. Ang kanyang Flavio na 5 taon niya nang iniiyakan gabi-gabi. "Good morning, Miss Hidalgo. I am Alexander Monteverde," wika ng lalaki sa isang baritonong boses. Naglakad to palapit at nilahad ang kamay sa kanya. Napatitig lang siya sa kamay nito. Walang peklat, malinis ang mga kuko at may suot na mamahaling relo. Malayo sa mga kamay ni Flavio na noon puno ng kalyo dahil sa pagsasaka. Nang mag-angat siya ng tingin, sinalubong siya ng mga matang walang bahid ng pagkilala. Tila isang estrangherong nakatingin sa kanya. "Miss Hidalgo, are you okay?" tanong ni Alexander na bahagyang nakataas ang kilay. "Flavio?" Halos pabalong na sabi niya. Kumunot ang noo ng lalaki. "I beg your pardon. My name is Alexander. I believe you have me confused with someone else." Hindi makapaniwala si Luisa. Paanong ang lalaking huling nakita niyang sumisigaw ng kanyang pangalan habang sinasakop ng alon ay nakatayo ngayon sa harap niya at di man lang siya magawang kilalanin? Gusto niya tong yakapin. Gusto niyang itanong kung paano ito nabuhay. Pero ang lamig ng pakikitungo nito ang pumipigil sa kanya. "I'm sorry," bawi niya habang pilit na ibinabalik ang kanyang composure.
You look like someone I used to know. Let us proceed with the meeting. Sa buong oras ng presentation, hindi siya makapag-focus. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ni Alexander. Ang paraan ng pag-aayos ito ng kanyang korbata. Ang paraan ng pagngiti nito sa mga biro ng mga kasama, lahat si Flavio. Pero ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tungkol sa stocks, real estate at profit margins. Our group is very interested in this partnership, Miss Hidalgo, ani Alexander, habang nakatitig sa kanya. I've heard you're the most ruthless negotiator in the country. I hope we can find common grounds. I always get what I want, Mr. Monteverde. Makahulugang sagot niya rito. At hindi ako tumitigil hanggat di ko nababawi ang sakin. Natahimik ang paligid sa sinabi niya. Pero, bahagyang ngumiti si Alexander. That is a trait I admire. Business is indeed a battlefield. Matapos ang meeting, nagmamadali siyang tumayo para habulin si Alexander bago pa ito makalabas. Wait, Mr. Monteverde? Huminto ang lalaki at lumingon. Yes, Miss Hidalgo? May asawa ka na ba? Hindi niya na napigilan ang kanyang sarili. Alam niya, unprofessional ang tanong pero kailangan niyang malaman. Bago pa makasagot si Alexander, isang magandang babae ang lumapit at tumawak sa braso nito. Darling, are you finished? We have a lunch date, remember? Lumingon si Alexander sa babae at tumamyos ang anyo nito. Yes, Beatrice. We're just finishing up. Miss Hidalgo, I'd like you to meet my wife, Beatrice Monteverde. Parang tinusok ng libo-libong karayom ang puso niya sa narinig. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking hiningan niya ng basbas sa harap ng Diyos ay pinakikilala ngayon ang ibang babae bilang asawa nito. Nice to meet you, Miss Hidalgo. Nakangiting sabi ni Beatrice, pero baka sa mata nito ang pagiging mataray at posesibo. I've heard so much about the Iron Lady of the Hidalgo Group. Napilitan siyang ngumiti kahit pang totoo gusto niya nang maglupasay sa sahig. Nice to meet you too, Mrs. Monteverde. Habang pinapanood niya ang dalawa palayo, ramdam ni Luisa ang mainit na luhang nagbabadyang pumatak. Hindi siya papayag. Kung naging si Alexander man si Flavio, gagawin niyang lahat para maalala nito ang katotohanan. Kahit pa kailangan niyang maging kabit sa paningin ng mundo, hindi niya hahayaan na manatili si Flavio sa piling ng iba. Hindi pa tayo tapos, Flavio. Bulong niya sa hangin. Kung kailangan bilhin ko ang buong mundo mo para lang makita mo ulit ako, gagawin ko. Di nakatulog si Luisa ng gabing yon. Ang bawat sulok ng kanyang marangyang penthouse ay tila nagpapaalala sa kanya ng kawalan. Hawak niyang isang baso ng mamahaling wine, ngunit ang lasa nito ay singpait ng katotohanan na natuklasan niya. Buhay si Flavio, ngunit hindi na siya ang pag-aari nito. Bakit, Flavio? Bakit kailangan sa ganitong paraan? Bulong niya sa dilim. Kinabukasan, imbes na magmukmok, nagpatawag siya ng isang emergency meeting kasama ng kanyang private investigator. Alamin ninyo ang lahat tungkol kay Alexander Monteverde, utos niya. Kung kailan siya lumitaw, saan siya galing at higit sa lahat, paano siya naging asawa ng Beatrice na yon. Makalipas ang ilang araw, lumabas na rin ang resulta. Ayon sa report, si Alexander ay natagpuan sa isang isla sa Palawan, 5 taon na ang nakalilipas. Ang taon kung kailan lumubog ang kanilang barko. Wala itong maalala, walang pagkakakilanlan. Ang pamilya Monteverde ay naghahanap noon ng kanilang nawawalang tagapagmana ang kumupkop sa kanya. May hinala si Luisa na sinasamantala ng pamilyang iyon ang plano na nabuo sa isip ni Luisa. Na pagkakataon para palitan ng pumanaw nilang anak na isang lalaking kamukha nito, si Flavio. Kung ayaw siyang kilalanin ni Alexander bilang asawa, lalapitan niya ito bilang isang business partner na hindi nito matatanggihan. Nagpadala siya sa isang eksklusibong imbitasyon para sa isang private event sa kanyang rest house. Isang imbitasyon na para lamang sa mag-asawang Monteverde. Nang dumating na ang gabi ng pagtitipon, tila isa siyang reyna sa kanyang suot na pulang gown na gawa sa seda. Nang dumating sina Alexander at Beatrice, agad niyang napansin ang protektadong kilos ng babae. Nakakapit to sa braso ni Alexander na tila ba natatakot na may mang-agaw dito. Miss Hidalgo, thank you for the invitation. Bungad ni Alexander. Anything for my most valued partner. Sagot niya ng may matatamis ng ngiti. Mrs. Monteverde, you look radiant. Thank you, Luisa.
My husband told me so much about your office. Very impressive. Plastic na sagot ni Beatrice. Sa gitna ng dinner, sinadya niyang mapag-isa sila ni Alexander sa balkonahe habang abala si Beatrice sa pakikipag-usap sa ibang mga panauhin. Malamig ang hangin sa labas, amoy pino at basa ng hamog, katulad ng gabi nung nasa rancho pa sila. Do you like the scent of the pines, Alexander? Tanong niya habang nakatanaw sa malayo. There is something about it. It feels familiar. Pag-amay ni Alexander. Sometimes I feel like I'm living someone else's life. Like there is a fog in my head that won't clear up. Maya-maya, dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki. Minsan ang kailangan lang natin ay isang tao na magpapaalala sa atin kung sino talaga tayo, aniya rito. Hahawakan na sana niya ang kamay ni Alexander nang biglang sumulpot si Beatrice. Darling, the guests are looking for you. Mabilis bumitaw si Alexander na tila nagising sa isang panaginip. I'm coming, Beatrice. Nang makaalis ang lalaki, kaagad siyang hinarap ni Beatrice. Wala nang plastic ng ngiti nito. I know what you're doing, Luisa Hidalgo. Bilyonaryo ka pero mukhang kulang ka sa pansin. Don't ever think you can take him from me. He is my husband in the eyes of the law and the world. Ngumiti lamang siya ng malamig. The law can be bought, Beatrice, and the world only sees what I allow it to see. Si Alexander. Si Alexander, ang may nakaraang hindi mo kailanman mabubura. Wala siyang nakaraan. Bago ako, sigaw ni Beatrice sa kanya. Kung sigurado ka sa hawak mo, bakit ka nanginginig? Huling hirit niya bago nito tinalikuran ang babaeng nag-aakala na ito ang legal na asawa. Sa isip-isip niya, nagsisimula pa lamang ang laban. Kung kailangan maging mistress siya sa paningin ni Beatrice para lang mabawi ang kanyang asawa, gagawin niya. She will win back, not as the heiress, but as the woman who owns his soul. Di na nag-aksaya pa ng panahon si Luisa. Alam niya, sa bawat segundong dumadaan, lalong nabaon sa kasinungalingan ang kanyang asawa. Kinabukasan, sa halip sa opisina dumiretso, nagpunta siya sa isang jewelry boutique na pag-aari ng isang malapit na kaibigan. Doon, pinagawa niya ang isang replika ng kanilang wedding ring. Isang simpleng gintong singsing na may nakaukit na L and F. Walang hanggan. Ma'am, handa na po ang mga papeles para sa merger ng Monteverde at Hidalgo, ulat ni Sarah sa telepono. Nagkatakda pong pirmahan sa isang yate sa Manila Bay ayon sa request ni Mr. Monteverde. Gusto raw niya ng privacy? Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Isang yate? Isang barko? Tira nakikipagbiro talaga ang tadhana. Doon sila naghiwalay sa dagat at doon din niya sisimulan ang pagbawi rito. Nang sumapit ang hapon, sumampa siya sa marangyang yate ni Alexander. Suot niya ang isang puting dress na humahaplos sa kanyang hubog. Simple, ngunit naglalabas ng aura ng isang babaeng hindi matatanggihan. Nakita niya si Alexander na nakatayo sa deck, nakatanaw sa malawak na asul na karagatan. Mag-isa lamang ito. Do you ever feel like the ocean is calling you? Tanong niya habang dahan-dahang lumalapit. Lumingon si Alexander, kitang-kita ang gulat at pagkailang sa mga mata nito. Miss Hidalgo, I didn't hear you come in, and yes, the sea. It gives me a strange feeling of peace and the terror at the same time. Siguro dahil sa dagat ka nakaharap, seryosong sabi niya. Huminto siya sa tabi nito, sapat na malapit para maramdaman nila ang init ng isa't isa. O baka dahil sa dagat mo iniwan na isang bahagi ng iyong pagkatao. What do you mean? Tanong nito. Hindi siya sumagot, sa halip, iniwan na isang bahagi ng iyong pagkatao. What do you mean? Kinuha niya ang kamay ng lalaki. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila may kuryenteng dumaloy sa pagitan nila. Why are you doing this, Luisa? You are a powerful man. You can have any man you want. Why me? Why a married man? Because you are not just any man, Alexander. Bulong niya rito. And I don't care about the world. I don't care if they call me names. I don't care if I have to play the role of a mistress just to be near you. I am a billionaire. I have everything. But without you, I have nothing. Dahan-dahan niyang nilabas ang singsing mula sa kanyang bulsa at pinakita to rito. Does this look familiar? Tiningnan ni Alexander ang singsing.
Sa pagkakataong yon, nakita niya ang biglang pagsakit ng ulo ni Alexander. Napahawak pa ito sa riles ng yate. I don't know. My head. It hurts. Flavio, isipin mo. Ang bagyo, ang ulan, ang pangako natin. Ngunit, bago pa man lumabas ang katotohanan, isang matinis na boses ang bumasag sa sandali. Alexander, what's going on here? Bungad ni Beatrice habang namumula ang muka sa galit. Nakita pa nito ang magkahawak kamay nila ni Alexander. Mabilis tong lumapit at marahas na hila ang asawa palayo sa kanya. You! How dare you? Sigaw ni Beatrice. Pagkatapos ay lumingon ito sa lalaki. At ikaw, Alexander, nakikipagharutan ka sa babaeng ito sa sarili nilang yate? Beatrice, it's not what you think. We were just discussing the merger. Depensa ni Alexander, bagaman halata ang kalituhan sa kanyang mukha. Sinungaling. I saw you. I saw how she looked at you. Maya-maya pa hinarap siya ni Beatrice. Layuan mo ang asawa ko, Luisa Hidalgo. Hindi mo mabibili ang lahat ng bagay. Hindi mo mabibili ang pag-ibig ni Alexander dahil ako ang pinili niya. Ako ang nag-alaga sa kanya nang wala siyang kahit na ano. Tumindig siya ng tuwid at hindi nagpatinag kay Beatrice. You take care of him or you took advantage of him. Alam nating dalawa na may itinatago ka at tandaan mo to. Ang pag-ibig na hiram ay kailanman hindi magiging sayo. Wala akong pakialam. Lumayas ka sa yate na to. Sigaw ni Beatrice sa kanya. Aalis ako. Aniya habang ang mga matay nakatuon kay Alexander na ngayon tila gulong-gulong isip. But remember this, Alexander. The truth doesn't stay hidden forever. Even if I have to be your mistress, I will stay. Because I am the one who truly knows who you are. Umalis siya sa nakataas ang noo. Alam niyang nasimulan niya na ang pagdududa sa isip ni Alexander. Ang laro ay naging mas magulo. At handa na siyang itaya ang lahat. At ang kanyang reputasyon, ang kanyang yaman, at ang kanyang dangal, mabawi lang ang lalaking kinuha ng dagat at nakaw ng ibang babae. Pagkatapos ng eksena sa yate, hindi na nagtaka si Luisa nang makatanggap siya ng balita na sinusubukan ni Beatrice na bawiin ang merger. Ngunit nakalimutan ni Beatrice ang isang bagay. Sa mundo ng negosyo, siya ang pating at ang mga Monteverde maliit na isda lamang. Ma'am, tumawag ang board members ng Monteverde Group. Ulat ni Sarah sa kanya. Natatakot sila. Sinabi niyo raw na kapag hindi natuloy ang merger, sisiguraduhin ninyo babagsak ang stocks nila sa loob ng 24 oras. Hayaan mo silang matakot. Malamig na sagot niya habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Ipadala mo ang mensaheng to kay Alexander. Gusto ko siyang makausap ng personal mag-isa sa penthouse ko mamayang gabi. Kung hindi siya sisipot, sisimulan ko ng hostile takeover sa kumpanya nila. Yes po, ma'am. Anang sekretarya at kaagad lumabas ng pinto. Bandang 9:00 ng gabi, tumunog ang buzzer ng kanyang penthouse. Pagbukas ng pinto, tumambad si Alexander, hingal na hingal. Gusot ang polo nito at tila hindi nakatulog. You are a monster, Luisa. Bungad nito habang papasok sa malawak na sala. Bakit mo dinadamay ang kumpanya? Bakit kailangan takutin mo mga empleyado ko? Dahan-dahan lang siyang lumapit habang hawak ang isang baso ng whiskey. Hindi ako halimaw, Alexander. Isa lang akong negosyante na nakakita ng pagkakataon. At ang pagkakataong yon, ikaw. Ano bang gusto mo sa akin? May asawa ako. Mahal ko si Beatrice. Mahal mo ba talaga siya? Aniya rito. O mahal mo siya dahil siyang nagsabi sa'yo kung sino ka? Alexander o Flavio, nararamdaman ko ang panginginig ng kamay mo kapag malapit ako. Nararamdaman ko ang bilis ng tibok ng puso mo. Hindi nagsisinungaling ang katawan kahit ang utak mo'y puno ng laso ni Beatrice. Hindi totoo yan, pagtanggi ng lalaki, pero hindi ito makatingin ng diretsyo. Maya-maya binaba niya ang kanyang baso at tumakbang palapit hanggang magkadikit na ang kanilang mga dibdib. Hinawakan niya ang mukha ni Alexander. Narito ang alok ko. Ituloy natin ang merger. Ililigtas ko ang kumpanya ninyo pero sa isang kondisyon. Maging akin ka. Bulong niya rito. I don't need you to leave her yet. Alam kong hindi mo pa kayang gawin yan but I want you to be with me. Every Friday night, you are mine. No Beatrice, no phones, no business. Just you and me. Be my lover. Be my secret. Nalaki ang mga mata ni Alexander. You want me to be your mistress? Anito. No, that's not the term. You want me to cheat?
Isang bilyonaryang katulad mo papayag na maging kabit sa mata ng iba basta makasama lamang ako? I don't care about the labels, matapang na sagot niya. Kung ang pagiging mistress sa paningin ng mundo ang tanging paraan para mahawakan kita, yayakapin kong titulong yon ng buong puso. Mas gusto ko nang maging kabit mo kaysa maging estranghero sa lalaking asawa ko naman talaga. Nababaliw ka na, ani Alexander, pero hindi to lumalayo. Sa katunayan, ang mga kamay nito dahan-dahang gumapang sa kanyang bewang. Baliw na kung baliw, pero isipin mong kumpanya mo, Alexander. Isipin mo ang mga taong mawawalan ng trabaho dahil lang sa pride mo. At isa pa, bakit tila kilalang kilala ng balat mo ang mga kamay ko? Sa isang iglap, tila napigtas ang huling hibla ng pagtitimpi ni Alexander. Sinakop siya ng pagnanasa at ng pamilyar na pakiramdam na tanging si Luisa lang nakakapagbigay. Mabilis niyang hinila si Luisa at hinagkanto ng puno ng gigil, sakit at kalituhan. Tumungon din si Luisa ng may pait at tamis. Ito na ang simula. Sinimulan niya ang pagsira sa pader na itinayo ni Beatrice. Kahit pa maging kahiya-hiya siya sa paningin ng lipunan, kahit pa tawagin siyang ang bilyonaryong kabit, wala siyang pakialam. Nakuha na niya ang unang panalo, ngunit alam niya, hindi titigil si Beatrice ng ganon na lamang. Sa kabilang banda, nagsimula ang mapanganib na routine ni Luisa at Alexander. Tuwing Biyernes ng gabi sa isang lihim na villa sa dulo ng Antipolo na pag-aari ni Luisa, doon sila nagtatagpo, malayo sa mapanuring mata ng lipunan at sa mapagbantay na paningin ni Beatrice. Habang nasa sa loob ng villa, sinisikap niyang muling buhayin si Flavio sa pamamagitan ng mga pagkaing paborito nito, mga musikang dati nilang pinakikinggan at ang init ng kanyang mga yakap. Bakit pakiramdam ko laging pamilya ng lahat ng to? Tanong ni Alexander. Isang gabi habang nakahiga sila sa tapat ng fireplace. Dahil ito ang buhay mo, bago ka naging isang Monteverde? Sagot niya habang hinahaplos ang buhok ng lalaki. Hindi ka lumaki sa pilak na kutsara, Flavio. Lumaki ka sa hirap, sa init ng araw at sa tamis ng ating mga pangarap. Napapikit si Alexander. Minsan kapag nakapikit ako, nakakakita ko ng isang maliit na bahay kubo. May mga tanim na gulay sa paligid at may isang babaeng tumatawa. Kamukhang kamukha mo. Kagad tumulo ang luha niya sa narinig. Ako yon, at ang tawang yon ay para sa'yo, Flavio. Ngunit sa labas ng villa, ang chismis ay parang apoy na mabilis kumalat. Sa mga high society circles, nagsisimula ng bulong-bulungan ang madalas na pagkawala ni Alexander tuwing Biyernes. At si Beatrice naman nararamdaman ng panlalamig ng kanyang asawa. Isang gabi, pag-uwi ni Alexander sa kanilang mansyon, sinalubong siya ni Beatrice na may hawak na baso ng alak. Saan ka galing? Ang sabi ni Sarah, wala ka raw sa opisina simula pa kaninang hapon. I had a long meeting with a client, Beatrice. I'm tired. Malamig na sagot nito. Client? O baka naman kay Luisa? Inihagis niya ang baso sa pader. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba hindi ko napapansin ang amoy ng pabango niya sa mga damit mo? Alexander, ako ang asawa mo. Ako ang nagligtas sa iyo nung wala kang maalala. Beatrice, stop it. No, hindi ako titigil. Kumuha si Beatrice ng isang envelope mula sa kanyang drawer. Tingnan mo to. Ito ang mga pictures ninyo ni Luisa nang pumasok sa penthouse niya noong nakarang linggo. Kung akala mo hahayaan kitang bastusin ang pangalan ko, nagkakamali ka. Tiningnan ni Alexander ang mga litrato. Ramdam niya ang hiya, pero higit doon, ramdam niya ang pagkakaibig. If you don't stop seeing her, I will ruin her. Banta ni Beatrice habang ang mga matay puno ng puot. I will expose the great Luisa Hidalgo as a homewrecker. Sisiguraduhin kong pati ang kumpanya niya madadamay sa skandalong to. Kinabukasan, hindi nakatiis si Alexander at tinawagan niya si Luisa. We need to stop this, Luisa. Alam na ni Beatrice. Pinapaimbestigahan niya tayo. Natatakot ako para sa iyo at para sa reputasyon mo. Ngumiti lang si Luisa sa kabilang linya kahit kumikirot ang kanyang puso. Reputasyon? Pinagbalit ko na ang reputasyon ko nung gabing tinanggap mong aloko, Alexander. Kung gusto ni Beatrice ng gera, pues ibibigay ko sa kanya. Pero tandaan mo to, hindi mo ako mapapalayo sa iyo dahil lang sa takot. But she's my wife, sigaw ni Alexander sa kabilang linya. In paper, yes, but in blood and soul, I am your wife, Flavio, and it's time you start acting like the man who fought for me in that storm.
Maya-maya, binaba ni Luisa ang telepono at tinarap ang kanyang sekretarya. Sarah, ihanda lahat ng ebidensya laban kay Beatrice Monteverde. Ang mga peking medical records ni Alexander, ang mga bayad niya sa mga doktor para palabasing pumanaw ng pamilya ni Flavio. Ilabas ang lahat. Di na naghintay si Beatrice na kumilos si Luisa. Ang selos ng isang babaeng nagtatago ng malaking lihim ay parang laso na unti-unting sumisira sa kanyang katinoan. Para sa kanya, si Luisa Hidalgo ay hindi lang karibal sa pag-ibig. Ito ang buhay na banta sa lahat ng kasinungalingang itinayo niya sa loob ng 5 taon. Isang hapon, habang abala si Luisa sa pag-review ng mga dokumento sa kanyang opisina, bigla bumukas ang pinto ng walang pasabi. Pumasok si Beatrice hindi bilang isang elegante at mahinahong asawa ng isang Monteverde, kundi bilang isang babaeng handang pumaslang para sa kanyang teritoryo. "Lumabas kayong lahat!" sigaw ni Beatrice sa mga staff ni Luisa. Dahil sa takot, mabilis na lumabas sa mga ito. Iniwan ang 2 makapangyarihang babae sa loob ng silid. Dahan-dahan nag-angat ng tingin si Luisa. Binaba niya ang kanyang ballpen at sumandal sa kanyang swivel chair. "You are making a scene, Beatrice. Hindi bagay sa isang Monteverde ang naglulupasay sa harap ng ibang tao. Huwag mo ko makuha-kuha sa ganyang tono, Luisa." Anito sabay lapit at tinampas ang kanyang lamesa. "Akala mo ba hindi ko alam ginagawa niyo sa Antipolo? You think you're so smart? Ginagawa mong aso ang asawa ko. Ginagamit mong yaman mo para akitin siya." Ngumiti lang siya ng malamig sa babae. "Akitin? Beatrice, hindi kailangan akitin ang lalaking dati ko ng pag-aari. Ang ginagawa ko lang binubuksan ng mga matang pirit mong binulag. He is Alexander Monteverde, my husband. He is Flavio," balik niyang sagot. "At alam nating dalawang totoo. Sabihin mo sa akin, Beatrice, magkanong binayad mo sa mga doktor sa Palawan para manipulahin ang alaala niya? Magkanong ginastos mo para purahin ang pagkatao ni Flavio at palitan to ng pagkatao ng namayapa mong pinsan na si Alexander?" Kita niya ang pamumutla ni Beatrice at ang bahagyang panginginig ng labi nito. Isang senyales na tinamaan to sa katotohanan. "Wala kang ebidensya, Luisa. Imbento mo lang lahat ng yan dahil desperada kang mangagaw ng asawa." "Desperada?" Tumayo siya at lumapit sa babae. "I'm a multi-billionaire. Beatrice, I don't steal. I reclaim. Nilabas ko na mga tauhan ko para hanapin ang mga nurse na naka-duty nung gabi na dinala si Flavio sa ospital at walaan mo kung anong nalaman ko. May isang babaeng nagngangalang Beatrice na nagbayad ng milyon-milyon para ideklarang dead on arrival ang pagkakakilanlan ng lalaking yon at palitan to ng bago." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. Nag-init ang mukha niya pero hindi siya gumanti. Sa halip, lalo naging matalim ang kanyang titig. "Sampalin mo pa ako, Beatrice. Sige lang. Dahil ang bawat sakit na nararamdaman ko ngayon, ibabalik ko sa iyo ng 100 beses kapag nabulok ka sa kulungan dahil sa kidnapping at identity theft." Bulong niya rito. "Hindi maniniwala si Alexander sa iyo," sigaw ni Beatrice, pagaman bakas ng takot sa kanyang boses. "Mahal niya ako. Ako ang kasama niya sa bawat pagbangon niya mula sa bangungot. Kaya ba tuwing Biyernes sa akin siya bumabalik? Kaya ba tuwing hinahagkan ko siya, ang pangalang binubulong niya ay hindi Beatrice kundi Luisa?" Panguiyam niya rito. Di na nakapagpigil si Beatrice. Kinuha niya ang isang kristal na paperweight sa lamesa at ibinatoto sa kanya. Ngunit mabilis siyang nakailag. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bubukas ang pinto at pumasok si Alexander. "Enough!" Tumingin siya kay Beatrice na tila ngayon lang niya nakita ang tunay na anyo nito. Isang babaeng puno ng puot at takot. Pagkatapos tumingin siya kay Luisa na may bahid pa ng pamumula sa pisngi. "Alexander, darling, nagsisinungaling siya. Sinisiraan niya ako." Pagmamakaawa ni Beatrice habang kumakapit sa braso ng asawa. Ngunit hindi kumibo si Alexander. Tumingin siya sa isang folder na sa ibabaw ng lamesa. Ang folder na naglalaman ng mga ebidensya ng kanyang totoong pagkakakilanlan. "Is it true, Beatrice? Am I really Flavio?" "No, Alexander, listen to me. Sagutin mo ako." Putol niya rito. Sa sandaling yon, alam ni Luisa, gumuho na ang pader. Ang billionaire na kabit ay hindi na kailangan magtago. Ang katotohanan, gaano man to kasakit, ay nagsimula ng humagupit sa kanilang lahat.
Alexander, huwag kang maniniwala sa mga peking papel na yan. Binayaran ni Luisa mga tao para gumawa ng kwento. Hysterical na sigaw ni Beatrice habang pilit na inaagaw ang folder, ngunit tinabig niya ito. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagkalito, ngayon nag-aapoy sa galit at pait. Peking papel? Beatrice, kahit ang mga papel na to maglaho, ang puso ko, ang utak ko, unti-unti nang bumabalik ang lahat. Lumingon siya kay Luisa. Ang kanyang titig ay hindi na sa isang mistress o sa isang business partner, kundi sa isang lalaki na unti-unti nang nakikilala ang kanyang asawa. Ang bangungot sa dagat, ang paghila mo sa kamay ko, Luisa, ikaw yun, hindi ba? Di na napigilan pa ni Luisa ang pagtulo ng kanyang luha. Ako yon, Flavio. Ako ang asawa mong hindi sumukong maghintay sa'yo? No, hindi maaari, sigaw ni Beatrice. Sa gitna ng kanyang desperasyon, mabilis siyang lumapit kay Alexander at lumuhod sa paanan nito. Minahal kita. Kahit hindi ka si Alexander, minahal kita bilang ikaw. Ako ang nagligtas sa iyo sa dalampasigan. Kung di dahil sa akin, baka pumanaw ka na sa gutom at sakit. Anito, niligtas mo ba talaga ako? O kinulong mo ko sa isang buhay na hindi sa akin? Malamig na tanong ni Flavio. Binigyan mo ako ng pangalan, ng yaman at ng posisyon, pero ninakawan mo ako ng alaala. Ninakawan mo ako ng pagkakataong makasamang babaeng tunay kong pinangakuan ng habang buhay. Maya-maya, biglang dumaan na isang matinding sakit sa ulo ni Flavio. Napahawak siya sa kanyang sentido, napaupo sa sofa. Ang mga imahe ng lumulubog na barko, ang malamig na tubig at ang mukha ni Luisa na sumisigaw ng kanyang pangalan ay nagsama-sama sa isang malakas na bulusok ng alaala. Flavio! Agad dinaluhan siya ni Luisa. Narito lang ako. Luisa? Bulong niya rito. Ang singsing. Ang singsing na ipinakita mo sa yate may kapares yon. Nakatago sa isang maliit na kahon sa ilalim ng sahig ng dati nating bahay sa rancho. Namilog ang mga mata niya. Yon ang lihim na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Doon niya napatunayan na ang kanyang Flavio ay tuluyan ng nagbabalik. Nang mahimasmasan, tumayo si Flavio. Hinarap si Beatrice ng may pinal na desisyon. Di na ako babalik sa mansyon ng mga Monteverde, Beatrice. Tapos na ang kasinungalingan ninyo. Iiwan ko ang lahat. Ang yaman, ang posisyon at ang pangalang ninakaw niyo para sa akin. Saan ka pupunta? Wala kang kahit ano, Flavio. Isang hamak na trabahador ka lang, sigaw ni Beatrice. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Mabubulo kayo sa hirap. Ngunit, nang bahagya si Luisa, ngumiti habang inaalalayan si Flavio. Nakalimutan mo na yata. Beatrice, ang asawa ko ay asawa ng isang bilyonarya. Hindi niya kailangan ng pera ng mga Monteverde dahil ang lahat ng pag-aari ko, pag-aari na rin niya. At tungkol sa pagbubulok, ihanda mo ng sarili mo dahil ang mga abogado ko pupunta na sa presinto para isampa ang kasong kidnapping at serious illegal detention laban sa'yo. Natigilan si Beatrice. Ang kanyang mundo na binuo sa itaas ng mga kasinungalingan at nakaw na pag-ibig ay tuluyan ng gumuho. Lumabas sina Luisa at Flavio sa opisina habang magkakahawak kamay sa harap ng lahat na empleyado. Hindi na bilang bilyonaryo at kabit, kundi bilang asawang muling pinagtagpo ng tadhana. Ngunit alam niya, ang pagbawi sa nakaraan hindi magiging madali. Lalo na't kailangan pa nilang harapin ang legal na gulo ng kanilang mga pagkatao. Pagkatapos na magulong eksena sa opisina, di na hinayaan ni Luisa na makalayo pa sa kanyang paningin si Flavio. Dinala niya ito sa isa sa kanyang mga pribadong rest house. Isang tahimik na sangtuaryo na napapalibutan ng matataas na pader at mga security guard. Doon nila muling naramdaman ang katahimikan na matagal nilang pinagkait sa isa't isa. Ngunit ang katahimikang to pansamantala lamang. Kinabukasan, ang balita tungkol sa eskandalo sa pagitan ng Hidalgo at Monteverde Group ay sumabog sa lahat ng pahayagan at social media. Ang headline, The Billionaire Mistress or the Legal Wife. The Identity Crisis of Alexander Monteverde. Huwag mong basahin yan. Aniya, habang dahan-dahang kinukuhang tablet mula sa kamay ni Flavio. Gagawa tayo ng paraan. Malilinis natin ang pangalan mo. Pangalan? Mapait nang umiti ang lalaki. Aling pangalan, Luisa?
Ang Alexander Monteverde na isang kasinungalingan o ang Flavio na 5 taon nang dineklarang wala? Sa mata ng batas, hindi ako umiiral. Inawakan niya ang mukha ng asawa. Umiiral ka dito sa puso ko at gagawin ko lahat para maging legal ang pag-iral mo sa mata ng lahat. Habang sa kabilang banda, hindi basta-basta sumuko si Beatrice. Gamit ang impluwensya ng pamilya Monteverde, nagpa-press conference siya. Humaharap siya sa kamera na tila isang biktima, mugtong mata at may dalang mga pekeng dokumento ng kasal. Inagaw ni Luisa ang asawa ko. Umiiyak niyang pahayag sa harap ng mga reporter. Ginamit niya ang pera para lasunin ang isip ni Alexander at palabasin na siya'y ibang tao. Nananawagan ako sa hustisya. Ako ang legal na asawa. Dahil sa pahayag na to, lalong uminit ang mata ng publiko kay Luisa. Naging target siya ng pambabatikos. Ang titulong Ang Billionaire na Kabit ay naging isang tatak na pilit binubunton sa kanya ng lipunan. Ngunit bilang isang palaban na businesswoman, hindi siya nanahimik. Nagpatawag din siya ng isang closed-door hearing sa National Bureau of Investigation. Doon, sinama niya si Flavio at ang mga testigo na nakalap ng kanyang mga tauhan. Kasama rin nilang isang batikang forensic expert na nagpapatunay sa mga ebidensya ng DNA. Ito ang totoo. Panimula niya sa harap ng mga investigador. Ang lalaking kasama ko hindi si Alexander Monteverde. Siya si Flavio Hidalgo, ang aking asawa. Meron kaming ebidensya ng totoong Alexander Monteverde ay pumanaw na 7 taon nang nakalilipas sa isang aksidente sa abroad at ginamit lamang ni Beatrice ang pagkakahawig ni Flavio para mapanatili ang kontrol sa yaman ng mga Monteverde. Maya-maya, biglang pumasok si Beatrice sa silid kasama ng kanyang mga abogado. Tila hindi pa rin makipaglaban. Nasaan ang ebidensya mo, Luisa? Isang pirasong papel? Isang testimonya ng nurse na maaari mong bayaran? How about the DNA test from the exhumed remains of the real Alexander Monteverde? Malamig niyang hamon sa babae. Natigilan si Beatrice. Di niya inakala na aabot si Luisa sa punto na ipahukukay ang labi ng tunay na Alexander para lang patunayan ang katotohanan. At isa pa, dagdag ni Luisa, habang inilalabas sa isang lumang video recorder. Ito ang footage mula sa CCTV ng ospital sa Palawan na tinago ng isang janitor. Dito makikita kung paano mapalitan ng mga tag sa kamay ni Flavio habang siya'y walang malay. Sa puntong yon, tuluyang nanginig ang mga tuhod ni Beatrice. Tumingin siya kay Flavio na ngayon nakatitig sa kanya nang may labis na pagkamuhi. Why, Beatrice? Tanong ni Flavio sa isang paos na boses. Pwede mo naman akong tulungan bilang tao, pero bakit ginawa mo akong isang puppet? Dahil kailangan kita, sigaw ni Beatrice. Kailangan ko ang isang Monteverde para hindi ako itaboy ng pamilya at naging totoong nararamdaman ko sa'yo. Minahal kita na higit pa sa kaya kong ibigay. Ang pag-ibig na nakabatay sa kasinungalingan ay hindi pag-ibig, Beatrice. Ito ay obsession, sambit ni Luisa. Sa utos ng mga opisyal, pansamantalang idinitine si Beatrice para sa karagdagang investigasyon. Nang lumabas sila ni Flavio sa gusali, sinalubong sila ng mga flash ng kamera. Ngunit sa pagkakataong to, hindi yumuko si Luisa. Inakbayan siya ni Flavio sa harap ng lahat. Siya ang aking asawa, deklara nito sa mga reporter. At hindi siya kailanman naging kabit. Ako ang nawala, siya ang nakahanap sa akin. Bagaman malapit na ang hustisya, alam ni Luisa na may isa pang mahalagang bagay na kailangan gawin. Ang muling pagbuo ng mga alaala ni Flavio na hindi nakuha ng mga papeles at DNA tests. Sa kabilang banda, bagaman pansamantalang nakakulong si Beatrice at nagpapatuloy ang legal na proseso para sa pagkansela ng kasal nito kay Alexander, hindi pa rin ganap ang katahimikan sa puso ni Flavio. Para sa kanya ang bawat barang niyang gamit sa loob ng mansyon ni Luisa, ang bawat tuxedo na pinapasot sa kanya ay nagpapaalala sa 5 taon na siya ay naging isang puppet. Luisa, kailangan kong umalis muna, seryosong sabi ni Flavio. Kinabahan si Luisa, ang takot na munitong mawala muling sumiklab sa kanyang puso. Saan ka pupunta? Kung tungkol to sa mga reporter, kaya ko silang paalisin. Kung tungkol to sa seguridad, hindi, Luisa. Pagputol ni Flavio, hinawakan niya ang mga kamay ng asawa. Kailangan kong balikan ang dati nating rancho. Kailangan kong hanapin ang sarili ko doon.
ang sarili ko na hindi si Alexander Monteverde at hindi rin ang asawa ng isang bilyonarya. Gusto kong maalala ang Flavio na minahal mo nung wala pa tayong kahit na ano. Naiintindihan niya ang lalaki. Hindi niya pwedeng ikulong si Flavio sa isang gintong hawla. Kaya naman sa halip pigilan to, sumama siya. Pupunta tayo nang tayo lang dalawa. Walang bodyguards, walang driver. Bumalik sila sa maliit na bayan kung saan sila una nagkakilala. Ang dating ransyo ng mga Hidalgo ay tila luma na, ngunit ang mga puno ng nara at ang amoy ng basang lupa ay nananatiling pamilyar. Habang naglalakad sila sa ilalim ng init ng araw, unti-unti, lumalamyos na ang anyo ni Flavio. Dito, turo niya sa isang malaking punong mangga. Dito tayo kumakain ng tanghalian noon at doon sa sapa. Doon mo ko nang hinagkadalang sabi mo masyado akong torpe. Napangiti si Luisa. Akala ko nakalimutan mo ng lahat. Bumalik na sila, Luisa, pakonti-konti. Parang mga piraso ng puzzles na unting-unting nabubuo, sagot ni Flavio, ngunit hindi naging madali ang lahat para sa kanila. Sa kabila ng kanilang paghahanap sa nakaraan, ang kasalukuyan ay patuloy na nanggugulo. Nakatanggap si Luisa ng balita na ang pamilya Monteverde sa pangunguna ng lolo ni Alexander ay hindi basta-basta isusuko ang kanilang tagapagmana. Gusto nilang bawiin si Flavio dahil ito ang naging mukha ng kanilang pamilya at ang pagkawala nito'y nangangahulugan ng pagbagsak ng kanilang negosyo. They are offering me billions, Luisa, ani Flavio, matapos mabasa ang liham mula sa mga Monteverde. Gusto nilang manatili ako bilang si Alexander. Sabi nila ibibigay nila lahat ng gusto ko, basta't manatili lang ako sa kanila at huwag ituloy ang demanda kay Beatrice. Tumingin siya kay Flavio habang naghihintay ng sagot. Alam niya sa puntong to, ang desisyon ay wala na sa kanyang mga kamay. Ito ang tunay na pagsubok. Ang pipiliin ba ni Flavio ay ang marangyang buhay na nakasanayan niya sa loob na 5 taon bilang si Alexander o ang simpleng pag-ibig at katotohanan bilang si Flavio? Anong gagawin mo? Anya rito? Tinignan ni Flavio ang liham at pagkatapos, tumingin siya sa kanilang wedding ring na nakasuot ng muli sa kanyang daliri. Walang paligoy-ligoy niyang pinunit ang liham sa harap ng asawa. Hindi nabibili ng bilyon ang 5 tao nating nawala, Luisa, at hindi ko kailanman ipagpapalit ang asawa ko para sa isang pangalang hindi naman sa akin. Let them fall. Mas gusto ko pang maging isang kabit sa mata ng mga tao basta't kasama kita. Muli, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi nahiram, hindi nalihim at higit sa lahat, hindi na nakabase sa kasinungalingan. Ang huling araw ng pagdating sa korte ay tila isang arena ng mga higante. Sa isang panig ay ang mga Monteverde, bit-bit ang kanilang hukbo ng mga batikang abogado. Sa kabilang panig naman ay si Luisa, ang babaeng tinaya ang lahat. Para sa isang lalaking ang tanging dalay ang katotohanan ng kanyang puso. Your Honor, panimula ng abogado ng mga Monteverde. Ang aking kliyente na si Alexander Monteverde ay biktima lamang ng manipulasyon ni Ms. Hidalgo. Ginamit niyang krisis sa pagkakakilala ng aking kliyente para makuhang kontrol sa Monteverde Group sa pamamagitan ng merger. Mariing tumayo si Luisa at di na hinintay ang kanyang abogado. Ang tanging manipulasyon dito ay ang pagnanakaw sa pagkatao ng asawa ko. Pinagpapalit niyo ang buhay ng isang tao para sa inyong stocks at imahe. Sa gitna ng pagtatalo, tinawag si Flavio sa stand. Lahat ng mata nakatuon sa kanya. Mr. Monteverde o kung sino ka man, maaari mo bang patunayan na ikaw nga si Flavio Hidalgo? Tanong ng piskal. Huminga na malalim si Flavio. Tumingin muna siya kay Luisa na nagbigay sa kanya na isang matamis at nagpapatibay ng ngiti. Ang katotohanan ay hindi lamang nakikita sa DNA o sa mga papeles. Ang katotohanan ay nasa mga alaala na di kayang burahin ng kahit anong gamot o kasinungalingan. Isinalaysay ni Flavio ang mga detalye ng kanilang buhay ni Luisa na tanging sila lang ang nakakaalam. Ang peklat sa kanyang balikat na nakuha niya nung iligtas niya si Luisa sa isang sunog sa rancho nung bata pa sila. Ang tula na isinulat niya sa likod ng isang resibo nung nag-propose siya dito. At higit sa lahat, dagdag niya habang nakatingin ng diretsyo sa lolo ni Alexander na nasa gallery.
Alam nating lahat na ang totoong Alexander may birthmark sa kaliwang binti. Ako, wala ako nun. At alam niyo yon mula pa nung unang araw na dinala ko ni Beatrice sa inyong mansyon. Pinili niyo lang manahimik dahil kailangan ninyo ng tagapagmana. Natahimik ang buong korte. Napayuko ang matanda at di makatingin ng diretsyo. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal sa mapagmataas na pamilya. Ngunit hindi pa daw nagtatapos ang lahat. Sa isang huling desperadong hakbang, sumigaw si Beatrice mula sa upuan ng mga akusado. Kahit anong gawin nyo, kasal pa rin kami. Hindi nyo mapapawalang bisang matagal naming pagsasama? Dito na nilabas ni Luisa ang kanyang huling alas. Isang dokumento mula sa simbahan sa Palawan. Your Honor, ang kasal ni Beatrice at Alexander ay void, ab initio. Una, dahil ang pangalang ginamit niya ay isang taong patay na. Pangalawa, dahil si Flavio ay legal na asawa ko pa rin. Ang aming kasal hindi kailanman napawalang bisa. Pagkatapos ng ilang oras na deliberasyon, binaba ng hukom ang hatol. Dineklara ang pagkakakilanlan ni Flavio Hidalgo. Pinawalang bisa ang kasal ni Beatrice at Alexander at higit sa lahat iniutos ang pagpapakulong kay Beatrice at sa mga kasabot nito para sa kidnapping at falsification of documents. Tapos na, Luisa? Bulong ni Flavio habang yakap ang asawa. Wala na si Alexander Monteverde. Ako na ulit si Flavio, ang asawa mo. Hindi ka kailangan maging mistress sa paningin ng iba. Biro niya habang pinupunasan ng luha sa mga mata ng asawa. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang huling bagay pang kailangan gawin si Luisa. Bilang isang bilyonarya, alam niya, ang yaman ay walang silbi kung wala ang kapayapaan. Nagpasya siya na ibenta ang kanyang mga share sa Monteverde Group at gamitin ang pera para sa mga biktima ng sakuna sa dagat. Isang parangal na matagal nilang pagkawalay. Isang taon ang mabilis na lumipas matapos ang paglilitis. Ang ingay ng kamera, ang gulo ng mga demanda at ang madilim na anino ni Beatrice Monteverde ay tila mga bahagi na lamang ng isang malayong panaginip. Sa pagkakataong to, ang langit ay hindi na nagbabanta ng sama ng panahon. Ito ay maliwanag, payapa at puno ng pag-asa. Sa Pampang, sa isang eksklusibong isla sa Palawan, ang mismong lugar kung saan malapit na tagpuan si Flavio noon, isang simpleng seremonyang nagaganap. Walang mga business tycoon, walang mga reporter at walang mga peking titulo. Ang tanging naroon ay ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Si Luisa Hidalgo naglalakad sa dalampasigan. Suot ang isang simpleng puting gown na gawa sa telang lino. Di na siyang matigas na iron lady sa mundo ng negosyo. Ang kanyang mga mata nagniningning sa kaligayahan at ang bawat hakbang niya sa maputing buhangin ay tila isang pasasalamat sa tadhana. Sa dulo ng altar na gawa ng mga driftwood at sariwang bulaklak nakatayo si Flavio. Nang magtama ang kanilang mga mata, ang ngiting sumilay sa kanyang mga labi ay ang ngiting minahal ni Luisa noon pa man sa rancho. Sa muling pagkakataon, panimula ng paring nagkakasal sa kanila, ay pinatutunayan nyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi kayang ilunod ng dagat o burahin ng kasinungalingan. Nang oras na para sa kanilang vows, hinawakan ni Flavio ang mga kamay ng asawa. Matagal na panahon akong nabuhay sa isang mundong hindi akin. Naging Alexander ako, naging bilyonaryo, naging makapangyarihan. Pero sa loob ng maraming taon na yon, palaging may kulang. Palaging may puwang sa puso ko na tayong ikaw lang nakakapuno. Salamat dahil hindi ka sumuko. Salamat dahil kahit naging mistress ka sa paningin ng mundo, nanatili kang asawa sa puso ko. Naiyak si Luisa habang nakikinig. Kinuha niya ang singsing. Ang orihinal na singsing na itinago ni Flavio sa ilalim ng sahig ng kanilang lumang bahay. Flavio, nawala ka man sa aking paningin. Hindi ka kailanman nawala sa aking panalangin. Kahit kano karaming pera ang meron ako, ikaw lang kayamanang di ko kayang mawala. Ngayon, wala nang magtatago sa atin. Wala nang maglalagay ng pader sa pagitan natin. Ikaw ang aking asawa at ang aking habang buhay. Sinuot nila ang singsing sa isa't isa. Mga simbolong hindi nahiram kundi tunay at legal. I now pronounce you, once and for all, husband and wife. You may kiss the bride. Sa ilalim ng dapit hapon, nagtagpo ang kanilang mga labi.
Isang halik na nagbubura sa lahat ng sakit ng nakaraan at nagbubukas ng pintuan para sa kanilang kinabukasan. Ang mga panauhin nagbalakbakan at ang tunog ng mga alon ay tila isang musika ng pagsang-ayon mula sa kalikasan. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad sila sa gilid ng dagat, huminto si Flavio at niyakap siya mula sa likuran. Anong iniisip mo, Mrs. Hidalgo? Iniisip ko na sa wakas, tapos ng laro, ako nang muli ang asawa mo. Nakangiting sagot niya. At ako naman, sabi ni Flavio habang nakatanaw sa malawak na karagatan, ay handa nang bumuo ng mga bagong alaala kasama ka. Mga alaalang hindi na mabubura ng kahit na sino. At doon, sa gitna ng paraisong yon nagsimula ang kanilang panibagong yugto. Isang yugtong puno ng katotohanan, katarungan at wagas na pag-ibig. Aral ng kwento. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o titulo, kung hindi sa katapatan at sa lakas ng loob na ipaglaban ang tama. Kahit pa ang mundo ay nakatingin sa iyo ng mali, sa huli, ang pusong tayong nakakaalam ng tunay nitong tahanan.